Eto na nga mga banateros, good morning. Papunta po tayo ngayon ng Beijing, pero habang papunta tayong Beijing, pag-uusapan natin yung mga issue sa lipunan na mga may init ho na balita sa ating bayan. Nako, ang dami na naman kasi grabe ho ang crime talaga sa ating sa Pilipinas. Talagang lumalala everyday. Alam mo, hindi lang naman po ito tungkol sa age liability na sinasabi ng mga tao pagdating ho doon sa crime, di ba? Hindi lang po yun doon. Isang factor talaga po dyan ay yung mismo droga. Yan ang problema. Kasi laganap na, natural, magkakaroon talaga ng matinding krimen. At yung laganap na yun, hindi lang sa matatanda, pati sa kabataan. At pag-uusapan natin yan over the breakfast, di ba? So, ewan ko kung sino na ba nagising. Pero maaga ang call time, kaya nandito na tayo. Kakain muna. Bago pumunta sa Beijing, magte-trend ulit tayo ng ilang oras, yung 5 oras. Pakita ko sa inyo kung ano yung pagkain ng nagmamadali. Yung breakfast na nagmamadali. Ito po yun, no? Kung ano yan. May tea ka na, may egg ka pa. Nagmamadali ka, ah. Okay. May tea ka na, may egg ka pa. Oh, malupit, di ba? Kaya na nga po, ang unang dumating for breakfast. Expected. Sa laki ba naman ng chance? Isa pang mainit na issue, yung issue na impeachment. Marami nagsasabi din delay daw ng ng defense. Sabihin yung mga abogado ni VP Sara Duterte. Dahil daw sa mga marking of evidence. Alam nyo, hindi dinidilay ang tawag doon. Minamarkahan yung mga ebidensya, which is normal in any trial. They will mark the case before magsimula. Para pagdating doon, kung ano yung markado, yun, dire-diretso na kaagad. Kasi before, nagkaroon na ng konting problema dyan, di ba? Yung marking of evidence. Kailangan, nung before, doon mismo sa trial ginawa, ang tagal tuloy. Parang nasasayang yung oras ng mga senator judge. Kaysa na makagawa ng ibang ebidensya, na makagawa ng ibang trabaho, nagmamark pa ng evidence. Kaya, importante yung marking of evidence. Ayun si Judeo, gusto mag-take out. Saka nakakita ng buffet na mag-take out. Oh. Bakit ka nag-take out? Si Ole tulog pa eh. Tulog pa? Pambira kayo, oo. Tagal yung gumising eh. 6 minutes na lang, alas 8 na ha. So, eksaktong alas 8, tigil ka na kahit ngumunguya, bawal nang ngumuya. Ano? Pag subo mo, alas 8, ano na lang. Luluha ko na lang, no? Hindi, wala na. Nandiyan lang sa bibig mo. Hanggang matunaw. Ha? Alis na tayo. Kailangan on time lagi. Professional tayo eh. Tama. Hindi porket sikat ka. Huwag oras ko, alam pa ko yan. Sikat lang eh. Sikat. Bobo. Animal yan. Buti na sikat ka. Magkomento lang tayo dun sa Mary Grace Piatos. Kesyo, meron na naman sila mga witness na ipipresenta itong prosecution. Alam mo, ako hindi na ako magtataka kung sakasakali magpresenta sila ng hindi naman talaga yung Mary Grace Piatos. Sigurado ako magpipresenta lang sila ng kung sino-sino na binayaran. Ako sa tingin ko, bakit? Gawain ng mga oposisyon yun eh. O gawain ng mga dilawan at pinklawan yun. Di ba kung maalala ninyo? Yung isang pinipresenta nilang witness di umano kay Pastor Kibuloy. O di ba? Kita nyo naman, binayaran daw. Alam mo, yung kahirapan sa Pilipinas, ginagamit nila yan eh. Ginagamit nila yan para yung ilang mga kababayan natin na babayaran para lang mapilit. Kung hindi naman mabayaran at madaan sa pera, tatakutin. Pag hindi sila po ay kakasuhan. Ganyan talaga mga oposisyon, talagang grabe pagdating po sa issue ng credibility. Kaya ako hindi na ako magtataka kunwari magpipresenta sila na kung sino-sinong Mary Grace Piatos o kaya kung sino pa man. Tandaan natin etong Mary Grace Piatos na to, hindi naman po ito real name. Ito po code pagdating sa confidential o intelligence.
gathering. Hindi ka pwede maglagay ng totoong pangalan doon. Eh di, napatay yun. Eh, sa mga pelikula nga, di ba, makikita naman natin yun. Kunwari, merong mga spy na kailangan. Alam naman, binibigyan mo ng papangalanan mo talaga yun. Lalagay mo, ito, spy ito, pangalan ito. Eh, di napatay yun. Oh, eh, syempre, di ba, alam naman natin, si Vice President Sara Duterte, mainit ang ulo niyan sa mga terorista. Lalong-lalo na yung mga nagano sa kanya sa DepEd, hindi lamang po yun, pati yung sa Office of the Vice President, ginagamit yan para talaga itong mga terorista ay maitigil na. Kaya nga, kita nyo yung mga galit na galit dyan, walang iba kundi puro mga komunista, mga kaliwang mga terorista. Kaya nagpapaniwala dyan sa mga yan. Sigurado ko, gagaguhin na naman nila yung mga witness na yan. Walang ano yan, sure yan. Ako 100% ako. Eh, tandaan ninyo, ang laki ng pera niyan, daming maleta. Oh, speaking of maleta, oh, nabilang nyo ba yung mga maleta? Salamat ha. Maleta ko yun. Bilangan nyo yung maleta, magbilang kayo ng maleta. Oh, tingnan nyo kung may laman. Oh, deliver. Oh, kanino yung di-deliver yan? Kay Banat Bay. Oo, i-deliver na namin ito kasi ano na eh. Ikaw, saan mo i-deliver yun? Kanino mo di-deliver yan? Ha? Kanino? Almusal. So, nandito tayo ngayon sa speed train going to Beijing. Shanghai to Beijing. Okay? Alam mo, sa totoo lang ito talaga yung pangarap ng Duterte administration. No, magkaroon ng Mindanao Railway kung saan pagpunta mo sa probinsya, mas mura, hindi ka mag-aeroplano, mas mabilis, ipo-connect sana lahat, di ba? Eh kaya lang, bangagang administrasyon natin ngayon, at mapapala talaga. Magantay muna tayo matapos siya. Tapos dapat talaga, gawin natin, after ni BP Sara Duterte, pwedeng si Cayetano, pwedeng si Baste, tapos si Pulong, o kaya pwedeng si Baste after ni BP Sara Duterte, tapos si Pulong, tapos si Cayetano. Pwede yan eh. Tulad sila Robin. Basta yung mga ganon, hindi yung bangag administration. Di ba? Kala mo, bibili itong mga ulol na to. Hindi nila alam ang presyo niyan. Samsonite yan eh. Ano, bibili ka ba? Mahal talaga yan. Samsonite yan eh. Nagmamagaling ka na naman yan, Brad eh. Mahal yan, Brad. Samsonite yan, Brad eh. Grabe oh. Ang luwag oh. Yung train station nila, dinaig pa yung natin, airport natin, di ba? You take me. 20 minutes. Okay. You will call me? Okay, thank you. May sariling entrance yung sa business class, tapos mas malaki yung kanilang lounge kaysa dun sa Guangzhou to Shanghai. Ito yung Beijing going to Shanghai. Shanghai going to Beijing. Alam mo, usap-usapan din ngayon yung problema doon sa crime sa atin sa Pilipinas, yung patungkol doon sa mga patayan doon sa usap-usapan din ngayon yung crime sa Pilipinas, tungkol doon sa patayan sa mga eskwelahan, yung, alam mo, dati hindi ko ma-imagine kasi nung panahon namin, bago ako umalis, bilang doon sa high school ako noon, bago ako umalis noon, wala namang ganyan. Suntukan, rambol, yan, uso yan, di ba? Suntukan, nagrarambulan, yan, usong-uso yan nung panahon ko, nung high school. Pero actually sa labas ng eskwelahan, hindi sa loob. Nung umalis ako, bilang graduate ako nung high school, ang nabalitaan ko yung mga susunod na batch ko, ballpen. Yes, pinananaksak, minsan ganun. May mga ganun pang instances. Pero ngayon, malala na, no? Mantakin mo, paano nakakapasok yung may baril doon? Ang lupit. Hindi ko ma-imagine na eskwelahan ay mapapasok ng baril.
Di ba? I mean, come to think of it, yun yung mga mall eh. May security guard. Di ba? Tapos yung pang-eskwelahan, ang walang security guard. Eh sabi kasi nila, public school daw yun. Sabi ko, kahit na. Still, dapat nga eh. Dapat nga, merong provided ang gobyerno. Ano yun? Pati ba naman yung sahod ng security guard, dinakaw na rin ng gobyerno? Anak ng tutsang kalabaw talaga itong gobyerno ni Marcos. Wala. Sabit-sabit talaga eh. At tapos, usapan din ngayon yung Pangilinan Law. Paulit-ulit ni sinasabi ni Pangilinan na makukulong naman sila doon sa Juvenile Act o yung sa juvenile na law na pinasa niya. Makukulong naman sila doon sa DSWD. Pero ang problema ko kasi, doon sa DSWD na sinasabi makukulong, hindi naman po crime yun eh. Walang criminal liability pa rin. Eh yun ay para bagang sinabi mo lang na since napabayaan na magulang dito sa DSWD. Pero pag tumakas yan, which is yun na nangyayari kadalasan. Sabi ko nga sa inyo, naka ano na po ako dyan sa DSWD, nakadalaw po ako dyan dati nung panahon ni Mocha na official siya. Yan ang isa sa tanong ko. Sabi ko, bakit parang konti ang mga bata dito? Mas marami pa yung batang nasa labas kaysa sa nasa loob. I mean, yung pakalat-kalat na bata, mas madami pa sa labas. Bakit dito sa wala masyado? Eh kasi tumatakas eh, hindi nila gusto dito, mas gusto nila sa labas. O, bakit nakakatakas? Eh wala naman kasing police power yung DSW din natin. Kaya yung sinasabi ni Pangilinan na hindi, mananagot pa rin naman yun sa DSWD, ay isa ho malaking katarantaduhan. Alam niyo naman to si Pangilinan, puro katarantaduhan na ginagawa nito sa gobyerno. Eh, alam mo, sabi ko nga sa inyo, kasi yung mga ganyang klaseng pag-uugali, yung mga liberal, yung ugaling liberal, ginagaya nila yung sa Amerika eh. Sabi ko, no wonder, ganun na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Diba? Yung mass shooting na yan. Sa Amerika, ang dami niyan, diba? Yung mga high school, estudyante sa school. O ngayon, ganun tuloy nangyayari ngayon sa Pilipinas. Dahil nga sa pagiging liberal, demokrasya, lintik na demokrasya yan, Brad. Hindi, sa totoo lang ha. Nakakagago yung demokrasya na yan. Sa totoo lang. Kasi, alam mo, when we talk about democracy and freedom, hindi ho ibig sabihin ito eh, maaari mo nang gawin ang lahat ng iyong gawin o may karapatan ka. Kaya nakakatakot ang henerasyon natin ngayon. Sa totoo lang ha, sa Pilipinas, nakakatakot ang henerasyon natin ngayon. Kasi masyadong privilege, masyadong entitled, karapatan ko to, ano ko to. Hindi eh. Yung generation masisira. Sabi nga, di ba, tandaan nyo to, ang batas ginawa, it is not to prevent us from doing things. The law was made to protect us from certain things. Ibig sabihin, para tayo ay maproteksyonan sa mga kriminal. That's the purpose of laws. Yan ang dahilan. Kasi parang, ito human being yung human being, diba, nagsimula naman yan dun sa 10 Commandments na binigay ng Diyos. Yung dalawang klase ng tao, yung tao na iisipin yung commandment na yun na isang pasakit o ang Diyos ay sadista, kaya niya ginawa yung batas na yun. Yun yung unang tao. Pangalawang tao, nauunawaan niya na gustong proteksyonan ng Diyos ang tao sa kasamaan. Kasi kaya nga doon, di ba, do not murder. Bakit naandun yun? Bakit do not covet your neighbor's wife, but do not steal? To protect you from others. Kasi imaginein mo wala yun. There will be, at that time, there will be no conscience. Kung wala nun, abay di nagpatayan ng tao nun. Nagnakawan, pero because there is a law, then, naproteksyonan ngayon itong mga mabubuting tao. That's the real freedom. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba, sa China, sinasabi nila,
walang democracy. Yes, communist country pa rin po ito. But still, yung democracy, yung kanilang pagiging strict, it is actually protecting their people. Yeah? Mahigpit para proteksyonan ng kanilang mga tao sa mga pagnanakaw. I mean, there is no such thing as perfect country. Even Japan. Diba? Ilang beses kung pinag-uusapan natin ng Japan. But there's no such thing as perfect country. But somehow, it protects you from doing bad things. It protects you from other people na masama ugali. Kaya nga, kung sanang nilagyan ng security guard, yung mga, ginuwardyahan yung bahay, yung eskwelahan, di sana walang ganong klaseng mga mass shooting o patayan, di ba? Walang ganon. Pambihira itong gobyerno natin, putang ina, pinupolitika pa. Punong-puno ng pulis, sa Senado, wala naman doon mga kriminal. Ang tunay na kriminal nasa kalsada. Bakit ang pulis na andun sa Senado? Mga putang ina nyo talaga. Nakakabuisit kayo eh. O gobyerno to eh. Wala yung pinupolitika. Imaginein mo isa pang pamumulitika nila. Yung kay Bam Aquino. Si Bam Aquino daw, because of the tip kay Bam Aquino, the school were protected. Wow, pati ba naman yun? Ipupolitika ninyo? Ano to? Pasalamat tayo kay Bam Aquino? Okay, presidente na. Gawin nyo ng presidente yan. Tangina, ganyan naman kayo katanga eh. Ganyang bagay lang. Gusto nyo nang gawin presidente. Wala talaga sa hulog. We really need revolution in our country. Revolution of mind revolution, not the bloody revolution. Mind revolution, character and values revolution. Kailangan talaga maayos eh. Sobrang political na tayo. Ultimong ganyang klaseng mga issue sa lipunan, pinupolitika. Ang cause na nga, kaya nagkakaroon ng violence sa Pilipinas is because of politics. Hindi nababantayan ng mga tao. Tapos pati ba naman yung solution? Politics pa din. Ano kayo talaga ng wewe o wala talaga sa hulog tong mga tarantadong mga nasa gobyerno. Kaya na lang din hindi umaasenso yung bayan natin eh. Kaya sa totoo lang, hindi nga ako naniniwala na the Juvenile Act o the Juvenile Law, kahit pa matanggal yan ay masosolve ang problema. Yan po ay reaction na lang. But the real problem is drugs. That's the real culprit of all. Kaya nga, ito yung ito yung paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte noon. Yung sa Davao, makakapaglakad ka, di ba? Hindi mababastos yung asawa mo, yung anak mo, mga babae. Kasi nga, walang adik. Diretso na natin. That's the real thing. Walang adik. Adik ang problema eh. Kaya yung mga yan, gumagawa ng mga crime, una, maybe because adik sila. Tama nung kanilang paghihit-hit o pagsasyabu. And maybe second, they need money to sustain the addiction. And we're in every addiction, pag yan para masustain yung addiction mo na yan, you have to pay money. You have to have money to buy. Kaya nagkakaroon ng crime. Diba? Alam mo mga kababayan, hindi lang naman po ito yung palpak na nga yung batas na sana po protekta sa mga Pilipino. Dahil ito sa lintik na pangilinan law na ito, nakaisang kagaguhan. Paano pa kaya itong droga na problema sa Pilipinas? Na yan talaga ang main cause. Solo flirt ko na naman. 你坐在这里。 Okay, thank you. 行李给您报户， Okay, thank you. 我先走了。 Okay,
Ngayon na nga, going to Shanghai na tayo. May kasama tayo ngayong isang pasahero sa business class. So, hindi tayo masyado mag-iingay. Kahit gusto ko sanang mag-vlog. Kaya lang, muna tayo, silensyo ng konti. Ha? Mga kababayan. Anyway, pag-uusapan pa rin po natin patuloy yung mga issue sa lipunan. Kanina pinag-usapan natin yung kay Kiko, di ba? Ay ako, suggestion ko talaga, ayusin talaga natin ang pagboto natin sa mga senador, ano? Kasi yung mga ganyan senador, wala talagang mangyayari sa bayan natin. Pabagsak lang talaga tayo pag may mga liberal tayong senador. Kailangan talaga sa Pilipinas, kamay na bakal, disiplinang maayos. Tayo lang talagang siguro sa South East Asia ang pinaka walang disiplina, walang kamay na bakal. Wala eh. Mga Pilipino, ang pattern nila, yung style ng Amerika eh. Tingnan nyo ngayon ng Amerika, compare mo sa mga Asian countries. Ang layo na. Ang layo na nilang pabagsak. Nandito pa rin po tayo sa tren. Matakbo tayo ng 300 to 315 km per hour. Alam nyo ba yung nangyari na yun? Bakit biglang umitim? Yun. Pumasok po yan sa bundok. Kita nyo yung bundok na yan. Yan. Tinatago siya ng tren dito sa China. At alam nyo pa paano nila ginagawa yan? Through their new technology. Yung technology na yon, hindi lang po yung maganda at magaling, pero sobrang bilis. Kaya nga naalala ko yung sinabi ni Pastor sa amin nung bago po siya makulong. Nakausap na yung China at sabi ng China sa kanya, madali lang yan sa Pilipinas dahil maliit lang ang Pilipinas. Kung buong China nga nagawa nila ng tren, yung Pilipinas pa kaya. Sabi niya, kayang-kaya daw yan. Yan, pumasok yan sa bundok. Kayang-kaya daw yung gawa ng paraan ng mabilisan na sa isang term ng isang presidente. Wag lang daw, ayan o, papasok. Ayun, pumasok sa bundok. Basta wag lang daw pupolitikahin at nanakawin ng pera, kayang-kaya magawa ng China yan. With a very, very minimal interest lang per annum. Sobrang liit lang daw. Ang problema, syempre, ayaw ni Uncle Sam, ayaw tayo umasenso para control tayo nila at yung ating presidente na may utang na loob doon sa Amerika dahil sa ewan ko kung pinatawad ba yung mga utang nila o yung kanilang pera doon, ewan ko kung pinayagan ng i-withdraw. Basta importante, hawak tayo sa liig ni Uncle Sam. Kita niya, no? Puro bundok yan, no? Pero tinatagos lang ng tren. Lupit, di ba? Sabi nga ni Pastor sa amin, sinabi daw nung China na kayang-kayang gawin yan. Ang mabilis. Isang term lang. Pero wala eh. Dahil putang ina, puro tayo korap. Wala mangyayari sa bayan natin. Yung mga government official natin, nuknukan ng mga korap, ninanakaw. Yung pera sana sa bill na pinagawa ni Pangulong Duterte. Yung subway, saan dinala? Sa bulsa. O kundi kaya dun sa ayuda, pang suhol sa boto. Grabe talaga, no? Kawawa talaga tayo. Kailangan talaga natin ng isang malupit na Pangulo. At hindi lang isang beses, dapat sunod-sunod yun. Hindi ako tayo magtitiwala sa mga piklaw at tilawan. Yan ang mga pinakakurap na mga tao. Ang lakas sumigaw niya ng ikulong na yan, mga kurakot. Pero pagdating sa, pagdating po sa korupsyon, sila naman na nangunguna. Diba? Kasi mga double standard mga ulul. Andito na po tayo sa train station ngayon sa may Beijing. Nandito na tayo sa Beijing. Galing tayong Shanghai, di ba? Alam mo, pag-usapan natin ng bahagya yung kay Matibag. Ito kasi si Matibag talagang rin no? Ito yung kaklase mong kupal. Alam mo yung gano'n yung yung pag-uugali niya. Bakit? Kasi, imaginein mo yung mga kinaso niya dito kila Defensor, yung human trafficking, yun po ay napakatindi, napakalalim na kaso.
Alam mo yun, yun yung human trafficking, hindi ho yun biro. Sabihin na natin merong nagaganap. Sabihin na natin ha, hindi ko sinasabi, hindi ko pa po nakapunta doon sa sinasabi niyang KTV. Sabihin na natin may nagaganap talaga doon na prostitusyon. Pero hindi mo masasabing human trafficking yun. Kasi yung human trafficking, talagang pinilit mo, inano mo sila talaga, kinulong mo sila, ganun ang ginawa mo. Dito naman po, wala naman pong ganung pangyayari. As a matter of fact, kung meron man ha, hindi ko sinasabi, ulitin ko, kung meron mang prostitution doon, una-una hindi niya kasalanan yun. Kung sila man ang may-ari, although dinideny na nga ni Defensor na sila may-ari nung establishmento na nagre-rent yung KTV na yun, napakalayo eh. Imagine mo, from human trafficking, from prostitution kuno, naging human trafficking, tapos yung KTV na hindi naman kanya, nagre-rent lang doon sa building niya, binitang sa kanya. So, kunwari lang yung McDonald's. Halimbawa lang, yung McDonald's, wag naman McDonald's, sige, o Jollibee, o kung ano mang fast food dyan, merong krimen na ginagawa sila sa loob. Halimbawa lang, may krimen na ginagawa yung McDonald's o yung Jollibee o yung KFC dun sa loob ng kanilang kasalanan ba ng entire SM halimbawa kung nandun yung McDonald's o yung Jollibee doon sa loob ng SM? Hindi po eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng masabing ganun. Tapos gagawin mo, palalalain mo pa yung kunwari may namatay lang, halimbawa lang may namatay doon sa pagkain, instead na yung homicide lang ginawa mo talagang murder. Alam mo yun, isang kalokohan yung sinasabi ni Matibag na human trafficking kay Mike Defensor, which is really obvious na para patahimikin lang itong mga nagkikriticize sa government. Alam mo, kasi si Defensor, kung maaalala nyo, malaking malaking factor yan nung panahon na kung saan napabagsak ang as far as I remember, si Estrada yun eh. So, siguro naisip nila na yun ang magiging dahilan o siya ang funder ng Marines na mga bodyguard ni Zaldico. Kaya patutumbahin nila. Ibig sabihin, gigipitin nila as much as possible so that madidistract yung si Mike Defensor. Yun ho talaga ang dahilan nun. Didistract nila si Mike Defensor through cases para isipin nila na hindi makagalaw ng destabilization. Diba? So ayaw nila yun. Yun lang naman yun. Pero in reality mo po mga kababayan, napakalabo. Kaya nga, yung ginagawa ng administrasyon na ito, naggaano sila ng pananakot sa mga feeling nila nagde-destabilize. Diba? Ginawa na nila yan through the vloggers. Yung mga vloggers na lumalaban sa kanila, nakikriticize sa kanila, tulad ng Banateros. Mantakin mo, halos lahat pala kami kinasuhan na, except yung isa, si Jay. Kaya pwede, pakikasuhan na rin si Jay, ha? Wag naman ganun banat bay. Totoo po. So, ibig pong sabihin, it is very, very clear. This is all about politics. Yung ginagawa kay Mike Defensor ng NBI, director, yung filingerong director, nakita nyo ba yung interview niya? Talagang may tsapa pa siya, no? Ito lang, kasi alam mo mga kababayan, dati po, ako din po ay may kakilala na direktor. Hindi naman ganyan ang asal ng direktor eh. Professional ang direktor ng NBI. Siya talagang nakasuot pa siya ng tsapa. Alam mo yung parang, anong tawag mo doon? Yung power tripper na tao na nabigyan lang ng ID. Ay suot-suot na araw-araw. Parang ganun si Matib. Una-una, press ko yun, suot-suot mo. Hindi na nga halos ginagamit ng mga yan masyado ng NBI. Ginagamit na lang yan pagka may operasyon. Pero yung gagamitin mo dahil sa press code, may suot-suot ka na tsapa. Halata, alam mo yung mga ganyan tao, yan talaga mga weak. Remember these people in the house. Yung mga taong weak, yan po yung mayabang. Kasi ang taong meron talaga,
I mean, yung talagang meron talagang kapangyarihan, alam niya, secure siya na siya ay talagang angat, taas. Hindi ho yan, simple lang ho yan. Hindi ho yan mayabang. Hindi ho yan yung magsusuot ng tsapa-tsapa. Parang tanga lang eh. Alam mo yung kaklase mong nerdo sa eskwelahan, 'di ba? Yung nerd, yung tapos naging class president, feeling siya na yung principal. Parang gano'n niya si Matibag eh. Naging director lang. Aba, akala mo kung sino. Hindi alam mo yun, siya lang, kung papansinin mo, siya lang ata sa kasaysayan ng ganyang kakupal na director ng NBI. Alam mo, hindi ako na diyan eh. Yung tapang yan, supot yan, sa totoo lang. Yung tunay na tapang, tanggalin mo yan tsapa mo. Tanggalin mo yan tsapa mo. Tanggalin mo yung bodyguard mo. Tanggalin mo yung mga taong nakapaligid sa'yo. Sige, magtapang-tapangan ka. Yun ang tunay na matapang. Yung lumulusob sa mga, sabi mo na, operation, yung mga delikadong Kaya alayo talaga ni Matibag dun sa mga totoong mga lumaban sa gera. 'Di ba? Yun ang matatapang. Yun talagang lumulusob sa gera, yung nakikipaglaban talaga sa mga terorista. Pero yung mga ganyan, patsapa-tsapa. Kung wala ka lang bodyguard, sigurado ako, hindi ka makakalakad na maayos sa karsada. Yung tapang mo, wala. Hindi, totoo. Alam mo, nabalitaan ko nga yan doon sa isang, ingay naman itong isang to. Ganyan talaga sila eh. Kultura nila eh. Hindi, totoo lang subukan mong anuhin yan, paglakarin yan, manghuli ng mga totoong kriminal. Wala yan. Sigurado ako, pinagtatawanan niya ng mga lehitimong NBI agent yung talaga matatagal ng NBI. Natatawa sila dyan eh. Siguro inisip nila, sakyan na lang natin kasi inappoint to ng presidente, wala tayong choice. Ganon talaga sa Pilipinas, politika, di ba? Ganon eh. Ano masasabi mo kay Matibag? Tingnan na, may Pilipino dito eh. Dati, Galing galing talaga. Sige, ulitin mo. dati napapanood ko lang siya sa movie, sa comedy. Nagulat ako na naging NBI director na siya. Yun lamang po. Sino ba ito? Naku, yari ka dyan. Sino yan? Yan ba yung Yung masarap yung adobo. Yung may chocolate, Chocolate Hills? Oo, yun. Ang gulo talagang kausap nitong Pilipino na to. Hindi, totoo, alam mo. Kaya, eto lang. Bantayan natin yan. Dapat tayo mag-ingay dyan. Suportahan natin yung mga ginigipit ng administrasyon na to. Kasi, dyan nakakakuha ng lakas ng loob at tapang ang mga ginigipit sa taong bayan. Tayong taong bayan ang maging weapon nitong mga ginigipit, iniipit at para bagang kasi alam mo ako, personal syempre tao din tayo. Makakasuhan tayo. Nakailang kaso ko na eh. Actually, mahigit 10 na siguro yung kaso ko. Although dismissed na, pero yung lakas ng loob, hinuhugot ko sa mga followers. Hinuhugot ko sa inyong mga banateros, sa inyong mga subscriber. Kaya dapat tayo, suportahan natin si Mike Defensor. Suportahan natin yan para patuloy na lumabang para sa atin. At ito yung mga bayani na kailangan nating suportahan. Okay? So tara, punta na tayo sa hotel. Exit. Oh. Kaya shoutout pala dun sa sa nanay ng kapitbahay ko, si Claire Castro. Bayaran mo na utang mo. Thank you. Eto na nga, nandito na nga po kami ngayon sa Beijing. Siyempre, dragon yun eh. Eto na Siyempre, pag vlogger, vlog ka agad Shoutout po sa mga kababayan natin dyan. Shoutout kay Kuhol. Uy, Speaking of matipag, di ba, kanina binanata natin yan. Alam mo, ito si Matipag kasi, tama din yung sabi ni Defensor na matipag. Alam mo kung bakit? Kasi nga po, para ho siyang asong kahul ng kahul na ang tapang-tapang pero ang liit-liit. Yung pag, di ba, ng aso,
Liit-liit pero ang ano, sang ingay-ingay. Yun, para talagang siyang ganun. So anyway, pag-usapan natin yan mamaya ulit. Ay, ano ba yun? So ito na po tayo. Elegante ng ating hotel ngayon. Diba? So, ito. At least, mga vlogger to mga kasama ko. Video ng video. Walang ginawa ko, di mag-video. Video ng video. Oh, passport, labas na. Yan. Sige na, maka-check-in na. Matutulog na ako. Uy. Ayan, i-room tour ko na kayo ngayon dito sa aming hotel. Wow. Madilim. Ayun. Ba, may salas, ha? Oh, ito yung room. Pero dito muna tayo sa salas. Anong meron dito? Siyempre, dito ang patungan ng mga gamit-gamit. Mga anik-anik na bag. Ang ating bag. Meron lagayan ng coat. Siyempre, dito ka mag-entertain ng mga banateros. At dito naman ang ang bedding. Tapos dito tayo sa room. Tingnan natin. Ayun. Ganda rin ng ating view. Punta tayo sa walk-in closet natin. Peace. Yun, may plancha. Importante yan. Magpa-plancha ako. O, pagka, susuot mo yan pagka may sunog, oh. Yan natin ang room. Yun, oh. May bathtub. Winner. Yun. Pero syempre, wala pa rin bidet. Kaya alam ko na yan. Nagbili tayo ng portable bidet sa TikTok. So hanggang dito na lang po muna ang vlog natin, mga kababayan, ha. Pasensya na kung medyo ganito muna ang vlog natin. Pero pag-uusapan pa rin natin yung mga topic tulad nga po nitong bagong kanilang prosecution. Yung kanilang bagong witness daw na yung sheriff na sinapak ni VP Sara Duterte. Pero syempre, pinaglalaban ngayon ng defense o yung ni Vice President Sara Duterte ay yung hindi dapat isama yun. Bakit kanyo? Kasi hindi naman po yun parte ng pagiging Vice President ni VP Sara Duterte. Hindi yung time na yun. Yun yung mayor pa siya nun, di ba? Masyadong malayo. Masyado nang malayo yung usapan. Hindi nakasama yan. Kasi sinasabi ng prosecution, keso pattern daw. Importante yung pattern ng ugali ni VP Sara Duterte. Pero hindi yun ang point doon, Ang point kasi nung impeachment, siya po ba ay hindi karapat-dapat na Vice President? Yun ang tanong doon, mukhang ang nangyayari, hindi po yung tanong na kung karapat-dapat po ba siya maging Vice President. Hindi na, Ang tanong na nangyayari ngayon is, karapat-dapat po ba siyang maging leader? Parang ganun, O karapat-dapat po ba siya maging public official? Kung ganun pala naman, edi sana, kinasuhan na lang siya sa ombudsman after niya maging vice president, di ba? Kung sa tingin nila, nagkaroon ng problema nung dati siyang mayor, kasi pwede naman yun, yung kung dati siyang mayor, kinasuhan siya sa ombudsman, di ba? Sana ganun. Hindi, Ang pinupuntirya nila ngayon ay tila yung buong karakter ni Vice President Sara Duterte. Mali po yun. Hindi tama yun. Kasi hindi naman yun ang usapan, Hindi naman po ang usapan yung siya po ba'y karapat-dapat na maging presidente. Parang ganun ang dating, Ang usapan dito, ikaw ba dapat ma-impeach bilang Vice President? Bilang Vice President. So kung may nagawa kang hindi maganda na bilang Vice President, dapat kang i-impeach. Hindi, Parang ang dating ngayon, yung ikaw ba ay maayos na government official? Parang ganun ang gusto nilang palabasin. Maliho yung kanilang masasabi nating forum o mali yung court na dapat nagdi-decide noon. Kung may problema pala nung pananapak ni VP Sara Duterte noon, di sana inumbudsman nyo na lang noon.
Hindi eh. Di ba? So, eto, talagang ngayon mo masasabi na yung impeachment ni VP Sara Duterte ay sobrang political. Masyadong pinupolitika na. So, ibig sabihin talagang wala. Galit lang sila kay VP Sara Duterte at ayaw na nilang maging presidente. Alam nyo, hindi kayo ang magdi-decide kung karapat-dapat po ba siyang maging presidente. Taong bayan. Kasi kaya nga tayo may eleksyon eh, di ba? Kaya tayo may eleksyon para ang mag-decide ay taong bayan. Hindi kayo. Hindi nyo karapatan yan. Karapatan ng taong bayan ang maghalal ng presidente. Hindi kayong mga naandyan sa Congress o sa Senate. Karapatan niya ng taong bayan. Ngayon, kung may nagawa siya bilang Vice President na ka-impeach, yan, pwede nyo siya dyan dalhin sa impeachment court. Pero yung dati niya pang trabaho na bilang mayor, ay hindi yun ang basihan o batayan na para ma-impeach siya ngayon. Maling-mali. Kasi nga, syempre, pambihira, yung kanilang leader na abogadong nagtago ng kanyang wanted na asawa. Imaginin mo yan paano maniniwala ang taong bayan? Isipin mo, paano maniniwala ang taong bayan sa prosecutor na tinago niya yung kanyang asawa nung panahon na may warrant yung kanyang asawa? Sige nga, asan ang moral ascendancy mo dun? Asan yung morality mo dun? Wala. Di ba? Pangalawa, yung sinibak dahil ginamit yung pera ng kanyang opisina at ewan ko kung nag-world tour yun. Yun, di ba yung isa? Na isang congressman din. Sinibak ni Pangulong Duterte. Tapos sino pa? Yung mga ibang makakaliwa na galit si VP Sara Duterte at nilabanan niya sa Davao. Yun din ang mga nagpo-prosecute sa kanya ngayon. So, kitang-kita ninyo na this is not all about what VP Sara did as a Vice President. Pero ito po ay vengeance or revenge nila against VP Sara Duterte because VP Sara Duterte is parang hindrance to their cause o to their political career. That's the reality. Wala pa po dyan yung usapang maleta. Diba? Ang tanong, hanggang ngayon po ba si Romualdez pa rin ang nagbabayad? Ang tanong yan, O baka naman, utos na ito ng Pangulo? Sa tingin ninyo. Pwede po ba, pakicomment nyo dyan sa baba, kung sino sa tingin ninyo ang nag-uutos pa kay VP Sara, dito sa mga congressman na ito para pa-impeach si VP Sara. Tatingin nyo po ba si Romualdez pa rin o si Marcos na ho ito? I-comment nyo dyan. O baka naman yung anak niya na may sintu-sintu din, yung anak ni Marcos. Di ba? Comment nyo po dyan sa baba para mas magandang discussion natin. So abangan nyo pa yung susunod nating video. Pakishare na rin po ito para makita rin. At ito pinaghalo natin ng politika at yung ating bakasyon dito sa China. Kasi nga, para maintindihan din natin na etong pagpunta namin sa China, even kami nagbabakasyon, mas maunawaan natin kasi yung direksyon ng Pilipinas. Bakit? Ito, explain ko lang sa inyo. Bahagya. Kasi ang problema, kung sino yung iniidolo mo, kung sino yung ina-admire mo, huwag natin gamitin idolo, ina-admire mo, ay yan yung susundan mo. Diba? Ano ibig sabihin? Tayo mga bata, elementary, high school. Diba meron tayong mga pangarap, makikita natin sa telebisyon, maganda, gusto ko maging doktor, gusto ko maging abogado, gusto ko maging pulis, ganyan. Yung mga ina-admire natin, yung ating mga aksyon, yung ating course sa school, o yung ating pag-aaral, pati kaugalian natin, na-adapt natin yun, kasi yun yung ina-admire natin. Tama, mali. Ang problema sa Pilipinas ngayon, we are admiring other countries na mali.
There is nothing wrong in admiring other countries. There's nothing wrong because we are a third world country. So therefore, we must admire a first world country. Ang problema lang, mali yung ina-admire natin. Anong ina-admire natin? Uncle Sam. Di ba yan ang pangarap eh? American dream. We are admiring America. There's nothing wrong with that. But the problem is this. Ang Amerika, alam naman natin. Kahit itanong nyo sa mga migrant natin na mga nasa Amerika. Grabe ho, palala na ng palala. I'm not speaking out of walang experience, ha. Ako, nakapunta na po ako ilang beses sa Amerika. Nakita ko yung before, yung noong-noon pa, at yung ngayon na. Alam mo, yung huling punta ko sa San Francisco, tsaka sa LA, sabi ko, grabe. What happened to America? Eh ngayon, they're trying to restore it by bringing God in America, which is good. But, kung makikita nyo yung pattern nila ngayon, pangit talaga. We are admiring them. So, kung saan sila patungo, doon din tayo patutungo. So, masama ba na i-admire ang China? Hindi. We're not saying na, i-admire natin ng China, isusuko natin yung island. Hindi yun na sinasabi natin dito, mga kababayan. Ipaglalaban natin ang ating island. Paglalaban natin yan, atin yan. Di ba? Pero hindi yan ang usapan dito. Ang usapan dito, yung anong meron sa kanila, bakit sila umasenso? Kasi nagpunta na ako dito sa Beijing. Second time ko na dito sa Beijing. Nakita ko talaga yung difference eh. Ngayon, nakikita ko, in-observe ko kanina, ang haba ng biyahe namin from the train station going to the hotel. Ang haba ng biyahe namin. Nakikita ko talaga na grabe, ang laki ng changes ha. Yes, marami pa rin kamote. Kinikwento ko nga sa Banateros, ang difference ng mga kamote sa Pilipinas at kamote dito. Maraming kamote dito Magulo yung ano nila yung hindi magulo. Parang marami ring barumbadong driver. Yung bigla na lang kumakaliwa. Meron sila dito patience, sa atin wala. Dito, bubusin na lang. Pag kunwari, sisingit ka, bubusin na ka, pit, ganun lang. Tapos, okay na. Nakasingit ka na, nakabusina na ako sa'yo. Ganun sila eh. Nag-ibig sabihin, may patience pa. Hindi yung hahabulan pa, magro-road rage pa sa atin. Ganun eh. Payabangan talaga eh. Hindi ako papayag. Nabusinahan ako. Hindi ako papayag. Nasingitan ako. Habulin ko, singitan ko rin. Kakatin ko. Di ba? Ganun sa atin eh. Sabihin, may makikita kang magandang factor dito eh. Walang problema magunahan kayo sa karsada. Ibig sabihin, kailangan talaga yun eh. Minsan talaga nagkakasingitan eh. Pero pagka be patient. Huwag ka naman kapag-away, wala rin mapatutunguhan. Baka pa nga, tumungo ka sa sementeryo, kawawa pamilya mo. Eh, mga ganun ba? Tapos kung bakit sila umasenso, ano ba ang maganda eh. Tulad nga na sinasabi ko whenever I go to Japan, I'm trying to admire their ethics. Kasi talaga sila, pag ethics, number 1, Japan. Pagdating talaga sa kaugalian, number 1, no question about it. Japan ang maganda ang ethics. Talagang okay yung kanilang pag-uugali. Pero in terms of technology, advancement, work, wala ka masabi sa Chinese. Pag sila negosyante talaga. They will really, iba. Talagang negosyo, business, talagang pursigido sila. Kasi nga ang mindset nila, from the very beginning, it's not to be a worker, but to be innovator, inventor. Tapos talagang sila, everything is an opportunity for a business. Yan ang we're trying to learn here. As a matter of fact, gusto ko ngang maghanap dito ng mga technology na pwedeng iuwi at gawin sa negosyo. Kasi yun ang gusto ko negosyo. Before naman ako nagbablog, until now, kahit nagbablog po ako, talagang negosyante po ako. So I'm trying to see ano bang pwedeng merong advancement dito, iuwi sa Pilipinas, maging negosyo. Diba? Kasi nga, Chinese negosyo muna, business. Yan ang nila eh. So, sana, yun ang pwede nating maiuwi. Diba? Matutunan. So, ako, I'm sharing this to you na pinaghahalo ko yung politics and blog so that you would see na meron palang ganito ang China. Kasi what we only see pagdating sa China is bad things. Let's be honest. Pag meron Chinese sa Pilipinas, rude. Pag may Chinese sa Pilipinas, barumbado, bastos. Kasi nga po, alam niyo kung bakit.
Dito kasi sa China, masyado silang stricto. So yung mga luko-luko dito, umaalis sa China, nagpupunta ko saan bansa sa Southeast Asia, dun sa medyo corrupt na bansa. At dun sila nagpupunta, dun nila ginagamit yung pera nila, yung yaman nila, to corrupt the system. Ganun ang ginagawa nila. I will not name other countries na pinupuntahan nila, pero number one na pinupuntahan nila ng mga luko-lukong mga Chinese is sa Pilipinas. Why? They can corrupt the people in the Philippines. Police, officials, even in mga clubs, they can corrupt it. That's why they go to the Philippines. Eh sa atin, talagang, ewan ko, money talks eh. Pag may pera ka, talagang sasambahin ka sa Pilipinas eh. Kaya enjoy na enjoy mga Chinese sa atin. Eh, ito nga ang bagay na sabi ko nakakalungkot. Kasi yung mga matitinong Chinese, nasa China. Yung mga pasaway na Chinese, nasa ibang bansa. In one side, kasalanan din nila kung bakit pumapangit yung imahe nila sa ibang bansa. Pero sa totoo lang, unti-unti, pag nandito ka na, unti-unti mo maintindihan yung kultura. Kultura nila na parang sumisigaw, pero hindi naman talaga sila sumisigaw. Kung pagkakausap ka, parang sumisigaw sila. Talagang ganun lang sila. Yung paglabag, lalapag lang yung, medyaro, gaganon lang basta. It's just their culture. Iba kasi, sa Japan naman, di ba, tahimik, talagang ganun ka ng ganun, di ba? Eh, kasi it's culture. It's not really the values. But the thing here is, maghanap ka ng pwedeng makuha. At ako, yun ang ginagawa ko. At yun ang aking isi-share sa inyo. Sa mga susunod pang araw, magbibideo tayo ng ating mga gagawin at magkokomento tayo sa politika sa Pilipinas para mas maintindihan pa natin kung ano pa yung mga nangyayari. As much as possible, I would stay on politics and what we can learn. Kasi nakikita ko sa YouTube yung mga nagko-comment na bakit wala daw ako ina-upload. Upload na ako. Medyo nag-ano lang ako ng konti. Nagpahinga lang ako. Nag-adjust ako kasi maaga gising namin dito eh. Nag-adjust lang ako ng konti. Okay? Pero mag-upload na po ako. Pangako ko sa inyo yan. Ha? Maraming salamat po. God bless everyone. Kita-kita ulit tayo.